You are listening to The Climb, Getting Through Life's Everyday Challenges Through the Word of God, with Brother J.R. Bernabe and Brother Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about the power of the words of God. Good evening po sa inyong lahat na nanonood o kaya po nakikinig ng ating program, ng ating live broadcast. At ganun din po ay good morning o kaya po ay good afternoon sa iba na nanonood sa ating pong Facebook page o kaya po sa YouTube channel. Ako po si Brother Yoyi Capistrano, kasama ko po si Brother J.R. Bernabe. At ngayon po ay wini-welcome po namin kayo sa ating pilot episode ng segment po na ang title po ay The Climb. Under po ito ng programang Ang Kabanal-Banalan, may pinaglilingkod po ng The Most Holy Church of God in Christ Jesus. Ang purpose po ng segment na ito ay upang talakayin sa atin ang mga pagtuturong mula sa Panginoon na mababasa po natin sa Bible upang turuan tayo, payuhan tayo kung paano nga ba natin dapat naharapin ang iba't ibang hamon o challenges ng buhay. Very timely at very interesting yung ating pag-uusapan ngayon kasi sabi nyo nga kanina, we'll be talking about the challenges, yung iba't ibang mga hamon ng buhay. At siguro it's safe to say, isang bagay yan na lahat tayo makaka-relate eh. Dahil wala naman sigurong tao, regardless kung ano yung kanyang walk of life, na hindi dumadaan sa different challenges. Tawag nga natin dyan sa iba, yung mga struggles, diba? Mga trials, mga pagsubok, mga difficult situations. Sa ibang mga salita, ito yung mga tinatawag nating hindi kanais-nais na mga pangyayari sa buhay natin. Na ayaw ng iba. Ayaw. Na maranasan. Correct. Kasi nga, hindi kanais-nais, madalas yan yung ating iniiwasan. Siguro pagka isa-summarize natin siya sa isang salita, pwede kong sabihin, allergic tayo dyan eh. Allergic dahil lang automatic response natin pagka dumadaan tayo sa mga negative situations, mga problema, mga kahirapan, and etc. Ang automatic response natin, iiwasan natin yan eh. Pero yun nga ang magandang pag-usapan natin. Pwede pa talagang iwasan yung mga pagsubok sa buhay. Napakagandang tanong nun. Yung tanong natin na maiiwasan ba? Kasi maiiwasan ba natin? Meron ba akong pwedeng gawin para happy life na lang? Baka pwedeng wala na. Baka pwedeng wala na. Pero tingnan natin kasi yung mga pagtuturo, syempre, sabi nga natin kanina, magmumula sa mga pagtuturo at pagpapayo ng Panginoon. At in John chapter 16:33, ganito yung nakalagay, I have told you these things so that in me, you may have perfect peace and confidence. In the world, you have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer. Take courage. Be confident, certain, undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. Napaka ganda ng pagtuturo ng Panginoon. Ang tanong natin kanina, maiiwasan ba? Maiiwasan ba? Natin. Sagutin na natin agad yon mula dito sa pagtuturo ng Panginoon. Hindi talaga maiiwasan eh. In advance, sinabi na ng Panginoon kung ano yung mga sigurado na haharapin at may experience natin. Yung baka may mga listeners tayo na mahilig manood ng mga movie, kaya mga palabas. Meron tayong mga tinatawag na spoilers. No. Di ba yung hindi mo pa nakikita yung kasunod pero sinasabi na sa iyo yung next na mangyayari. Parang ganito yung situation eh. Di ba na kung ano man yung buhay na nilalakaran natin ngayon, spoiler alert. No. Hindi natin maiiwasan yung mga challenges sa buhay. Kaya dito sa verse na to, talagang makikita natin kung paano piniprepare ni Lord yung bawat tao. Kasi mahal niya eh. Tama. Mahal niya tao eh. Kaya sabi niya, sa sanlibutan, meron talagang kayong kapigatian. Maraming mga frustrations, may mga distress, may mga trials na talagang pagdadaanan tayo lahat. And ultimate yun. Ultimate yun. At in general, ang tinutukoy dito, regardless, halimbawa, kung ikaw ay mahirap o sabihin na nating mayaman,
kung ikaw ay bata o medyo nandun na sa age bracket ng nakatatanda. As long as nasa mundo ka, Correct. dadaan ka dyan. Hindi ka makakatakas. Hindi ka makakatakas. Pero ano yung comforting na sinasabi sa atin ng verse? Yun nga yung maganda eh. Sabi ng Panginoon, laksan ninyo ang inyong loob. Very motivational yung mga salita na yon ng ating Panginoon. Nakaka-encourage talaga para sa atin. Na sinasabing, laksan ninyo ang inyong loob at ang napakaganda dito, sabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So meron ditong good news and bad news, di ba? Pwedeng sabihin natin na bad news kasi talaga. Tama lang naman yun. Para sa iba dahil yun ang kapag sabi mo nga allergic ang ibang mga tao dito na ayaw pagdaanan tong bagay na to. Yes. Pero dito, masasabi natin na bad news nga ba talaga? Or lahat naman mabuti dahil ang gusto ng Panginoon ay proteksyonan ang lahat ng mga taong mahal niya. So dapat makapag-focus tayo doon sa gustong sabihin sa atin ng Panginoon. And from this verse, maliwanag, hindi lang tayo wina-warn kung ano yung may experience natin sa buhay na to, but really, God is trying to motivate us. Oo. At yung motivation, napakahalagang bagay niyan eh. Diba sabi nga natin kanina, ang dami nating mga different challenges. Everyday nga eh. Everyday. Pwedeng sabihin may mga maliliit na challenges tayo na binabattle natin throughout our life. Pero ang maganda dyan, kailangan talaga meron tayong motivation kasi without motivation, baka ang tendency natin mag-give up tayo, mag-breakdown tayo, mawalan tayo ng pag-asa. That's the worst. Diba yung mabubuhay ka pero parang hindi na clear sa'yo kung ano yung ganda ng buhay na meron ka. Yun nga. So, doon papasok yung motivation. Tama. At kung motivation lang din ang pag-uusapan, maraming mga motivators. Madami. Kahit ako, halimbawa, ang isa sa mga main motivations ko, siguro makaka-relate yung mga listeners natin. Ang isa sa mga main motivations natin, yung mga parents natin. Tama. Diba? Kasi madalas nga kahit na yung mga parents natin, simply because of the love that we have for them, hindi na nga nila kailangan magsalita eh. Yung nakikita lang natin sila. Yung nakikita nating effort nila. Nakikita natin yung effort nila. That alone, hindi lang nakaka-motivate, malaking motivation Pero sa paano atin. paano yung nabanggit mo kasi sa mga magulang? Bukod doon, isa lang yun eh, di ba? Sa iba't ibang fields. Sa iba't ibang field, halimbawa, yung mga mentors natin, o kaya yung mga nakikita nating mga achievers dun sa field na ginagalawan natin. Kung halimbawa, ikaw, enthusiast ka sa sports, diba? Sometimes you are motivated dun sa mga success stories ng mga nag-i-inspire sa atin. Mga nababalitaan natin, napapanood natin. Tama. Nakaka-inspire naman talaga. Kaya lang, yung punto, maraming sources of motivation, pero still, dumadaan din sila eh. Sa iba't Dumadaan ibang din sila. sitwasyon. Like halimbawa tayo, kahit na from time to time, pwede tayong mag-coach, pwede tayong mag-mentor, pwede tayong magsabi ng mga words of wisdom, mga salitang nakaka-motivate or words of inspiration. Pero dapat i-accept natin lahat naman tayo. Dahil tao tayo, Limitado. Limited tayo. Napaka-limitado. Limited tayo. Pero ang good news no? Yung nakita natin, yung binasa natin, sabi ng Panginoon, proven Sabi niya, merong proven and tested na nagtagumpay o nagtagumpay na. At ang sabi, hindi sa isang aspect lang ng buhay Oo. Ang nakalagay, sabi doon sa verse na binasa natin, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig sabihin, hindi naman natin dinidiscredit yung power or authority to motivate ng ibang mga tao, di ba? Sabi nga natin, yung mga parents natin, minsan yung mga kaibigan natin, kaya naman talaga mag-motivate sa atin, yung mga teachers natin, mentors natin, pero dapat makita natin na it can only go a certain way. It can only go a long way. So, pero, ibig mong sabihin, dahil limitado nga, lahat makakapagbigay ng motivation. Pero, hindi pwedeng pantayan hindi pwedeng pantayan. Pagdating sa motivation na galing sa Panginoon. Pagka sinabi natin hindi pwedeng pantayan, ibig sabihin, hindi kayang dalin ka doon talaga sa dulo na pwede mo nang sabihin na okay na overcome mo na lahat. Tama. Pwede siguro sabihin natin,
from time to time, ma-overcome mo because of those motivation. Pero as a whole, ng pagiging tao, yun ang issue eh. Di ba? Doon medyo kulang. Doon magkukulang. Pero ang good news, meron nang nagpatotoo at yun ang Panginoong Jesucristo. Yun mismo yung sabi dun sa verse natin. Kaya pagka binasa natin dun sa, naalala ko yung Tagalog version nung same verse, John 16:33, nakalagay dun, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. O napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tapos na. Oo. So, kanino ka nga ba mag-rely? Siyempre, dun sa, sabi nyo nga, proven and tested. Tama. At hindi lang yun. Actually, Panginoon yung narinig natin na nagsalita ng mga bagay na yun na dapat nating panghawakan. Nangyari ba talaga? Oo. Actually, bukod sa Panginoon na napatunayan na maraming mga pangyayari sa panahon ng pagkakatawang tao niya. Pero isang bagay, yung isa pang gusto nating i-share din talaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood, eh yung isang servant ni Lord na nagpatotoo kung paano niya na-experience yung kawalang kapantay nung motivation na mula sa Panginoon. So dito dapat makita natin yung contrast na merong words of inspiration or words of motivation na nanggagaling sa mga tao pero there's a certain power, merong kapangyarihan talagang tagla yung words of God. Tama. At yun yung tinatalakay natin ngayon, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos o mga salita ng Panginoon. Gusto ko lang basahin yung nasa awit, no? Nasa 18:31 to 33. Sabi dito, si Yahweh ang Diyos na walang katulad. Siya lamang ang Diyos na ating kalasag. Siyang sa akin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Katulad ng usah. Paghakbang ko'y tiyak, pag-akyat sa bundok, ako'y kanyang hawak. Napakaganda. Kaya yan din yung title mismo ng ating segment, ng ating program, The Climb. Kasi wala na sigurong mas perfect na analogy doon sa everyday na struggles natin, yung everyday na iba't ibang mga problema natin. Minsan problema natin yung pambayad sa mga bills. Pambayad natin. Yung problema natin yung minsan yung health problems. Siguro marami din sa atin nagkakaroon ng mga problema financially, sa relationships, merong mga challenges emotionally. At ngayon hindi naman kumukonte yung nagkakaroon ng mga challenges mentally. 'Di ba? Pero ito yung sabi, para siyang pag-akyat sa bundok. Pag-akyat sa bundok. Ang ganda doon, yung yung sinabi ni David ni King David. Paghakbang ko'y tiyak, pag-akyat sa bundok, ako'y kanyang hawak. In a world na sobrang sasabihin natin, it is a world full of uncertainties. Ang dami mong hindi tiyak. Actually, yun nga yung bagay na kinatatakutan. Yun yung nagkukos ng maraming takot. Sabi nga nila, diba? Anxiety. Diba? Kasi hindi mo alam ano ba yung ino-offer sa'yo ng bukas. So kung titingnan natin yung sinabi ni King David dito sa verse na to, talagang ang gusto lang sabihin, di ba? Hindi tayo dapat na matakot sa pag-akyat. Tama. So walang bundok na hindi kakayaning akyatin kapag kasama natin ng Panginoon. Sa pamamagitan niya ng mga salita niya, yung mga comforting words ng ating Panginoon. Kaya dyan nga natin gustong i-break yung sabi nga stigma ng maraming mga tao. Pagka narinig yung word of God, usually ang perception dyan, instructions, di ba yung word of God, yan ay mga pagbabawal dun sa mga hindi mo dapat gawin. Yan ay mga pagbibilin, mga pagbibilin, instructions dun sa mga kailangan mo gawin. Pero hindi lang yun. Hindi lang yun. Yeah. Kaya kailangan ma-appreciate natin fully yung word of God. At napakaganda nga nung verse na binasa natin kasi hindi lang pala instructions yung salita ng Diyos. Yung binasa natin kanina, si King David mismo, yung nagsasalita. Meron pa kasi isang verse na talagang pinatunayan niya na kanina nabanggit mo, yung salita ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Tama. Ngayon, kung nabanggit natin o nabanggit mo yung tungkol sa guidance ni Lord, instruction ni Lord ng salita ng Panginoon, at pagtuturo ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin, tingnan natin kung gaano ka-powerful yung salita ng Diyos nung
ilarawan o illustrate na ni King David. Yan sabi ni King David doon sa Psalms chapter 119 verse 50. This is my comfort in my affliction, that your word has revived me and given me life. Napakaganda naman yung verse na yan. Paano ba natin na tatagalogin to para sa ating mga kasamang mga nakikinig ngayon, nanonood sa atin? Basahin ko lang dito. Sige. Sabi dito, ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. That's the power of faith eh. Di ba? Yung sa mga, siguro paano ba natin pababawin yung salitang pighati? Pighati. So, nandun na sa binasa mo kanina yung Affliction. di ba? Yung mga paghihirap. Paghihirap. Diba? Pero that's the power nga eh. Kasi sabi dun sa binasa nyo, naaliw siya dun sa kanyang mga kapighatian. So, ibig sabihin, sa gitna ng mga trials, sa gitna ng mga struggles natin, meron palang way para hindi tayo ma-depress. Meron palang way para kahit nagaano, sabihin na natin ka-negative, yung situation na pinagdadaanan natin ngayon, pwede palang maging positive yung outlook natin. Tama. Tsaka yung sinabi kasi ni King David, napakatindi nung salita na ginamit niya. Binuhay mo ako ng iyong salita. Maalala lang natin. Hindi ba tayo din naman? Paano ba tayo nalikha? Paano ba nalikaan Sa tao? pamamagitan din ng Sa salita. pamamagitan ng salita. Paano nag-materialize ang lahat ng mga bagay sa mundo? Sa pamamagitan din ng words of Ako God. naniniwala, gusto ng ating mga tagapakinig, ng ating mga taga-subaybay na ma-experience yung ganda ng mga pagpapalang nandito sa mundo na gustong ibigay ng Panginoon at pagkatapos ng journey natin dito. Kaya dito rin maganda ma-honor natin eh. Ma-honor natin yung power na binibigay sa atin ng Word of God. Yung mga salita ni Lord. Kasi most of the time, nagiging, sabi nga, nagre-rely tayo sa sarili nating magagawa. Nagre-rely tayo dun sa mga maitutulong ng mga kakilala natin. Lalo na pag nasa gipit na tayong sitwasyon, most of the time talagang nangihingi tayo ng tulong eh. Oh, tsaka yung di ba? Mga kaibigan natin, mga kakilala natin, na-appreciate natin lahat ng mga taong ginagamit ng Diyos para i-motivate tayo sa mga panahon na nahirapan tayo. Malaking bagay yun. Napakalaking tulong. Malaking bagay yan. Pero yun nga yung punto eh. Yung kung napalakas ka ng mga salita ng iyong loved ones, ng colleagues, ng friends mo, What more? what more kapag What more? maghahawakan ka sa salita ng Diyos? Ba kaya sana yun yung ako yun ang tinatry ko, sinisikap ko sa buhay ko maging perspective na lagi mag-rely dun sa mga salita ng Diyos. At if we will really appreciate yung power ng mga salita niya, hindi lang talaga siya magtuturo sa atin eh. Magpapalakas sa atin, magpapasaya sa atin pag malungkot tayo, magbibigay ng hope dun sa mga pagkakataon na sabihin natin nagiging hopeless na tayo. Sa mga difficult situations, pwede tayong manghawakan dun sa mga salita ng Panginoon. Tama. Kaya darating yung panahon na tayo man meron ng lakas ng loob dahil napalakas tayo ng salita ng Diyos, nanghawakan tayo, nabuhay tayo doon. Masasabi na rin natin itong mga salitang ito sa isang tiyak na panahon. Kapagtagumpayan na rin natin ang mga bagay na hamon na ating hinarap dito sa sanlibutan. At yan din ang unang-unang gusto na ni Lord na mangyari sa buhay Tama. natin. Diba kung tayo, dumadaan tayo dun sa mga difficult situations, tayo, gusto nating ma-overcome yun eh. And I'm sure, yung mga tao na nasa paligid natin na nagmamahal sa atin, full support din sa atin, chini-cheer tayo. Tama. Gusto nilang ma-overcome natin. Pero ang good news nga, based dito sa naging pag-aaral natin, meron pala tayong number one supporter na hindi siya masaya na naghihirap tayo dun sa mga struggles na yon. Pero ang gusto niya talaga, ma-overcome din natin lahat ng mga bagay na yan, katulad niya, na na-overcome niya yung mundong ito. Kaya yun din yung purpose ng ating program na makapag-spread ng motivation sa lahat ng mga tao, sa mga everyday challenges na ating nararanasan. Pero this time, through the Word of God. And I do believe na napakalaking tulong kapag ang lahat ng tao, kumbaga, intentionally, gusto ko talagang malaman kung ano yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga, eto, yung programang binigay ng Diyos
through church admin na may share natin sa tao ang tungkol sa Dakline. Yan, at ang prayer natin, sana hindi lang natin sila ngayon makasama, kundi sa mga susunod na mga episodes natin para sama-sama tayong mag-grow and be inspired ng Word of God. Lord, nagpapasalamat po kami sa chance at opportunity na binigay mo para ma-witness po namin at mapakinggan namin ang mga blessing ng iyong mga salita. Opo. Nakita namin, Lord, na hindi mo gusto na mag-fail kami sa buhay na ito. Hindi mo gusto na mag-give up kami sa iba't ibang mga struggles, mga challenges po na aming nararanasan, kundi ikaw ang unang-una na may gusto na ma-overcome namin ang lahat ng mga bagay na ito at makita mo rin naman kami na nagtatagumpay sa iba't ibang larangan po ng aming mga buhay. Amen. Kaya ang prayer namin at hiling namin sa iyo, Lord, na patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo na pasaganain sa puso namin ang mga salita na aming napakinggan. At sa araw-araw ay patuloy mo kaming i-motivate, patuloy kami na mabuhay, na inspired, na hindi kami nangahawakan sa sarili naming magagawa, kundi ma-inspire kami na ikaw ay buhay na Diyos na laging sasama sa amin, laging ikaw ang unang-unang nakakakita ng aming mga pangangailangan at ikaw ang gagawa para kami ay maka-overcome ng lahat ng mga challenges sa buhay namin. Ito pong aming panalangin sa iyo, sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Amen. Tandaan, mahal ka ng Diyos. His compassion is so great. Siya ang unang-unang may kalooban na ma-overcome mo ang lahat ng mga challenges sa buhay. Kaya you're not alone. Huwag mo sanang maramdaman kahit minsan sa buhay mo na ikaw ay nag-iisa. Kaya let us continue to be inspired by the Word of God dito po sa Dakline. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock up to 7:30 in the evening, only here in The Climb. Ngayon'y naririto kami kasama mo, nagbibigay sigla sa kalungkutan mo, handang umalalay sa kainaan mo. Kaya kapatid ko, magawitan tayo ng mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu, awiting mabiyaya at mula sa puso. Ngayon naririto kami kasama mo, nagbibigay sigla sa kalungkutan mo, handang umalalay sa kainaan mo. Kaya kapatid ko, magawitan tayo ng mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu, awiting mabiyaya at mula sa puso.
Magawitan tayo ng mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu, awiting mabiyaya at mula sa puso, upang manahangsagan ang kapayapaan ni Kristo, upang manahangsagan ang kapayapaan ni Kristo, kapayapaan ni Kristo, kapayapaan ni Kristo, kapayapaan ni Kristo.
Magandang gabi po at kapayapaan ang sumainyong lahat. Ako po ang kapatid na Jonathan Cruz, ang magiging lingkod nyo sa segment na ito ng programang Ang Kabanal-Banalan na pinamagatang Likhawit. Likhawit, ano nga ba ito? Ito po ay dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Sa loob ng iglesia ay isa po itong acronym na may ganito pong kahulugan. Likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Ayon po sa Colosas 3:16, isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. In-encourage nga ng kasangkapang pangasiwaan ng kabanal-banalang iglesia na ang mga kapatid na may talento mula sa Diyos sa paglikha po ng mga awit ay maipaglingkod nila ito o maipaglingkod nila ang kanilang kakayahan sa mga kapatid at sa buong iglesia. Para po, syempre, sa kapurihan ng kataas-taasang Diyos. Kung may OPM nga, mayroon pong likhawit sa kabanal-banalang iglesia o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Kaya dahil dyan, dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, mga kapatid, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Saan po ba natin ito maaaring mapakinggan? Available po ang mga likhawit sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at sa MHC Media Facebook page. And soon ay mapapakinggan na po natin ito sa Spotify. Samantala, ang sinundan po nating segment na The Climb ay maaari na rin po nating mapanood soon at mapakinggan sa Spotify, Digital Music App. Ano po ba yung purpose ng program na ito? Siyempre, ang pangunahing layunin nito ay maitanghal po natin yung mga likhawit sa loob ng kabanal-banalang iglesia, yung mga original composition po natin. Pangalawa, maibahagi natin yung kwento sa likod ng pong nabuong likhawit o yung diwa ng likhawit. At syempre, pangatlo, if possible, sa mga darating na mga araw, maimbitahan po natin mismo sa programang ito yung pong mga composers ng awit upang sila mismo ang magbahagi ng karanasan sa paglikha po nitong likhawit. Ano po yung naging motivation nila, inspiration nila, papaano nila naramdaman yung guidance ng Holy Spirit para mabuo ang likhawit na ito. Sa bawat pagkakataon po na ine-ere natin ang segment na ito para lalong maging catchy o mas madali nating maunawaan ang bawat likhawit na amin pong iparirinig sa inyo, ay may mga tema po tayo. Kagaya ngayon, ang tema po na itinatampok namin ay mga likhawit ukol sa ating pananampalataya o likhawit of faith. Ito yung mga likhawit na nagpapahayag ng faith natin kay God at kung paano naman natin syempre rin maipapakita sa pamamagitan ng ating pong pamumuhay yung pananampalataya natin sa ating kataas-taasang Diyos. And this time mga kapatid at mga kaibigan, alam ko pong kayo'y nananabik na marinig at mapanood ang unang likhawit na kung saan ang likhawit na ito ay nilapatan ng letra ng Brother Luisito Villanueva. Isa po nating kamanggagawa ito mula po sa United Arab Emirates. At syempre, ang naglapat po ng musika, ang isa sa mga haligi po na kinikilalang haligi ng likhawit sa Most Holy Church. Isa sa mga mentor ng halos lahat ng choir sa loob ng iglesia. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na kapatid, Sister Daina Valerio Batak. At siyempre, ang magpe-perform po nito ay isang
respected choral group sa loob ng Most Holy Church na mula po sa pagkabata, inilaanan nila ang kanilang sarili sa ministering ito ng pag-awit para sa ating Panginoon. Ang tinutukoy ko po, walang iba. Tanggapin natin ang The New Jerusalem Choir sa kanilang likhawit na pinamagatang I Owe You, Lord.
To God po, maraming salamat sa The New Jerusalem Choir at sana po ay nabiyayaan tayo ng likhawit na kanilang inihandog sa atin. Sa pagkakataong ito mga kapatid, para po sa ating pangalawang likhawit na amin pong iparirinig sa inyo, mga kapatid, ay ito po naman yung grupo na biniyayaan ng gift of God, mga talento sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento bukod sa tinig at kakayahan nila na makabuo ng likhawit. At mula sa magkakalayong lugar, sila'y pinagsama-sama upang maging isang ganap na church band. Ang tinutukoy ko po, walang iba, ang composer at siya ring performer ng nasabing likhawit na ito ay ang Praise God Band sa kanilang likhawit na pinamagatang In Your Name.
Maraming salamat once again sa Praise God Band sa kanilang napakasolemneng pagdalangin sa Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, atin pong pakinggan ang ikatlong likhawit na amin pong iparirinig sa inyo kung saan ang naglapat po ng letra nito o ng lyrics, National Coordinator ng Music Ministry sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na kapatid, Wilhelmina Capistrano. And once again, ang naglapat ng musika, ang isa sa mga mentor, ang ating mahal na kapatid, Sister Dinah Valerio Batak. At sa pagkakataong ito, mapapakinggan po nating magpe-perform nito ay ang mga konsagradong mga awit sa Most Holy Church of God, ang pride ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang National Choir ng Iglesia. Sila po ang Agape Choir. Tanggapin po natin sa kanilang likhawit na pinamagatang Forever Faithful.
Once again, maraming salamat po, Agape Choir. Mabuhay po kayo. Sa pagkakataon pong ito, tayo na po sa ika-4 na likhawit at huling likhawit na atin pong maririnig tonight. Ang kasangkapan po na nagletra sa awit na ito, walang iba kundi ang isa sa mga obispo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Bishop Eranio Pascual. And again, ang naglapat po ng musika, walang iba kundi ang ating minamahal na kapatid, Daina Valerio Batak. Sa pagkakataong ito po ay ipaglilingkod sa atin ng mga konsagradong mga awit, ang Agape Choir. At syempre, yung atin pong mga kinikilalang nirerespetong lubos na mga awit, ang The New Jerusalem Choir. Tanggapin po natin sila, mga kapatid, sa kanilang likhawit na pinamagatang Just Say So, My Lord, and I Will Follow. Told me to be still.
Sa atin pong pagtatapos, nais ko pong ipaabot sa inyo ang aming mainit na pagpapasalamat sa mga sumubaybay sa programang ito at hinihikayat po namin kayo na sana ay i-like and share ang kasalukuyang pagtatanghal na ito para maabot din natin maging ang iba pa nating mga kaibigan at mga kakilala. At kagaya natin, biyayaan din sila ng mga himno at salmo na atin pong narinig sa likhawit na inihandog sa atin ngayong gabi. Feel free rin po na i-post sa comment box ang request ninyong likhawit at kung mapili po ito, kasama po ito sa i-ere namin sa mga susunod na pagkakataon. Muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jonathan Cruz. Kita-kita po tayong muli sa susunod na pagtatanghal ng programang Likhawit.